Hi, Taurus! Salamat sa pagbisita at salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Taurus. Kunin nyo lamang po kung ano ang ito na naman, nakarelate kayo, tapon nyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na pag-upload na video or susunod na video ang siyang makakarelate tayo. So, subscribe lamang po tayo para maabutan natin ang mga bagong videos. Ngunit naniniwala ako meron at merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Bukod sa algorithm, syempre. Pero merong mga mensahe dito, lalo na sa oracle card na maaaring makarelate tayo. Okay, Seven of Wands. Parang lahat ng signs nakuha ito ngayon. Trying to prove yourself or trying to up the ante. Parang ganon. Parang le-level up. Kung dati ay timid ka or dati ay hindi mo ina-express kung anong tingin mong tama, ngayon, para kang nasa isang, para kang nasa survivor, ganyan. I'm good enough to be here. At hindi mo lang yun sasabihin, kundi i-execute mo, ipapakita mo. Although, merong part of you na cancer ito medyo nag-hold back ka pa. Hindi ka pa sure kung ano ang game plan na maaring distracted ka pa sa ibang mga bagay at parang medyo merong parang nakakatamad naman yung thought of it na effortan yung pagpo-proof. Anong example nito? Halimbawa, sa trabaho, merong project na binigay sa'yo, bare minimum lang yung gusto mong gawin. Pero at the same time, gusto mong itodo na. Ipakita na yung best effort mo, ipakita na yung best foot forward, or ipakita na yung ano mo, best self yet mo. Although, medyo, yun nga, hindi ka ganun ka-excited na ipakita yon. Hindi ka ganun ka yung emotions mo medyo getting the best of you pa. Siguro umpisa pa lang kasi ng taon din. So medyo tinatamad-tamad pa tayo ng konti para i-level up kung ano man yung game plan na nasa isip natin. Seven of Wands kasi ano to Blue Lantern. Um, I'm good enough to be here, trying to prove na deserve ko tong spot na to, trying to prove na ito para sa akin to, at hindi kayo nagkamali sa pagpili sa akin, yung ganon, yan yung energy ng Seven of Wands. At ano siya merong pagde-defend, may pagpo-protect, merong pag-assert ng control. Halimbawa, pwede din na if this is career related, kung ang pinagdadaanan mo ngayon, Taurus, ay career related or financial related, you're trying to protect your finances with all your might. You're trying to protect yung pinaghirapan mo, pinagpaguran mo with all your power. Pwede din na you're asserting boundaries at sinasabi mo na sa mga tao na nagtithreaten dun sa space na yon ay parang, ops, teka lang, hanggang dyan ka lang. Hindi mo exactly sinasabi in that phrase, pero pwede din na ganun. Pero it's more of yung pinaparamdam mo sa kausap mo o sa kadil mo na, ops, hanggang dyan ka lang, akin to, hindi ka para makialam dito. Pwede din na merong, hindi mo siya directly sinasabi, pero yun nga, pinaparamdam mo, may passive aggressiveness, kumbaga, para, ano example nun? Halimbawa, may sinasabi sa'yo na, halimbawa, sinabi sa'yo ng boss mo na how would it make you feel kung gagawin mo to yung project na to, hindi mo siya pinapansin kasi very focused ka dun sa kung ano yung pinaghirapan mo na project at kung ano man yung pinopropose niya na bago mong gagawin ay magkukos lang ng drama or magkukos lang ng unnecessary tension between you and another person. Isa pa to, labas ng labas to sa trust that everything is in motion. Ito yung monk na si Kazenbo, monk before the flames. Ano siya, planning. Remember, merong maraming instances na sinunog ng mga monks sa sarili nila to seek enlightenment or para siyang purity, parang trial by fire. Maaaring ang pinagdadaanan ni Taurus ngayon ay trial by fire. At hindi ka ganun ka-enthusiastic about
hindi ka ganun ka-enthusiastic about it. You're supposed to be enthusiastic about it, pero hindi ka ganun ka-enthusiastic about it. Wala kang willpower and parang might to, energy kumbaga, para ibuhos lahat ng emosyon mo, ibuhos lahat ng enerhiya mo sa endeavor na ito. Pwede din na kung halimbawa, you're trying to see it romantically, pwede rin na you need to make a decision pero nagmamatigas ka pa at ayaw mo pang gawin itong desisyon na ito ngayon. Kung halimbawa, meron kang issue with your partner, meron kayong disagreement over something at kailangan mo na magdesisyon. Para sa'yo, nasabi mo na yung point mo at nasabi mo na yung gusto mo mangyari noon pa man na halimbawa, bata, custody ng bata, akin yung bata, ako magpapaaral, ako magkagastos ng school niya. Matagal mo nang sinabi yon, so wala nang point para i-explain pa yung sarili mo about that. Pero at this point, kailangan yung pagdesisyonan saan kanino yung bata. Pwede din na may kinalaman ito sa future ng bata. Nasabi mo na yung point mo, hindi ka para mag-explain pa kung ano ang stand mo kasi malinaw naman na, at least sa perspective mo malinaw naman na ang lahat. Pero alam mo yun, ayaw mo nang pagbuhusan pa ng pansin yung or pag-effortan pa ng bongga yung pakikipaglaban kasi there's an inner sense of knowing na you trust na everything will fall into the right place. Kumbaga, ano ka merong attempt to prove na you're good enough to be here, na kung ano yung binild mo for a long time is hindi para buwagin. But at the same time, hindi hindi ka para makailam. Ayaw mong makailam. Or pwede din na ayaw mong investan pa ng energy ang pangingialam. And so, dead end. Bala kayo dyan, parang ganun. Bala kayo dyan, hindi ako makailam. Nasabi ko na hanggang dito lang ako, ito lang yon, ito lang ang kaya kong ibigay, or ito na yung best ng kaya ko ibigay. So, kung ano man yung gusto nyo pa mangyari moving forward, bala kayo dyan. Parang ganon. Pero, once na kantiin ka or gumawa ng parang, kumbaga pinoprotektahan mo yung turf mo. Bahala kayo kung anong gusto nyong desisyon outside my turf. Pero once na you try to poke my turf o gumawa ng anything that would affect kung ano yung pinoprotektahan ko, ay lalaban ka. Ganun. Pero hindi ikaw yung actively gagawa ng paraan para i-pursue yung tingin mong tama at dapat na i-pursue. Uy, naman laki ng eye bags niya. Maaari din na yung yung ano mo, tapang mo or pagpo-protect mo with your turf is stressing you out, and so you need to take a break. And medyo kung nandun ka sa point na hindi magdedesisyon, hindi makikialam, nasa-stress ka din na hindi makialam kasi maaaring may part of you na gusto mo rin mag-assert ng control. Pwede kasi na financial investment or finance related. Maaari na parang gusto mong mag-all out pero at the same time hindi ka fully makakatulong dun sa tao pag fully all out mo. So, hindi ka makakapag-decide in a sense that alam mo na tama ang magbigay lang. Pero kapag yung turf na sinasabi ko kanina, yung pinapangalagaan mo ang siyang mako-compromise, doon na nagkakatalo ang lahat. So, gusto mo magbigay, gusto mo mag-share, pero it has taken its toll on you for the longest time o maaari din na naabuso ka na in the past or masyadong marami nang nahingi sa'yo in the past while ito kasi philanthropy, kitsune.
protective siya of his land, maaaring gagawa siya ng mga paraan para protektahan kung ano yung meron siya. At hindi siya mag-hesitate magbigay at mag-receive. Equal give and take, magbigay ayon sa kakayahan, kumbaga. Pero, medyo ano ka muna, pahinga ka muna sa pagbibigay kasi maaaring hindi mo siya tatawagin na inabuso ka eh. It's more of parang hindi sinasadya ng mga tao, and you see the goodness dun sa mga tao nang hihingi sa'yo. You see the goodness in them na hindi nila sinasadya na abusuhin ka. Pero hindi nila nare-realize na medyo OA na sila manghingi. Alam mo yon, um, one of those breadwinner stories pa rin, maaaring iba sa inyo, breadwinner, and alam mo yon, gusto mo na, kasi may sarili, yung iba sa inyo, maaaring may sariling pamilya na, at hindi ka makapag-decide kung ipupul mo na yung plug, hindi ka natutulong sa kanila, but at the same time, you feel like parang ang sama akong tao na hindi tumulong sa kanila. So, it's more of, so yung apathy na sinasabi ko kanina at wala kang willpower para gawin yun, maaaring bahala kayo dyan, kung ano lang yung kaya ko, siguro kaya, yun na lang ibibigay ko. Pero at the same time, yung stance mo na yun na kung ano lang yung kaya, yung part of you parang nagigilty pa rin na hindi ka nagbibigay more than dun sa usual mo na binibigay. Medyo ano ka, medyo kumbaga nagpo-pull back ka na sa pagbibigay kasi parang tama na, nakakapagod na, yung gano'n. Pero hindi mo sinasabi na napapagod ka na. Basta focus ka lang sa doing the hard work as always, si Taurus. Ten of Wands naman, ito ay si Kasha. Nagnanakaw siya, yokai siya na nagnanakaw ng mga dead bodies. At gagawin niyang puppet, i-manipulate niya to be his puppet, or gagamitin or kakainin niya yung mga dead bodies na yun. So, yung mga tao nakapag-adjust na, nagfe-fake na sila ng ceremony para bago yung totoong ceremony para hindi dumating si Kasha. So, maaari din na you have come to a realization na parang masyado nang nalileech sa'yo, nagiging kasya na yung ibang mga tao sa paligid mo. At alam mo yun, double dead ka na, pagod ka na nga sa trabaho, tapos hihingan ka pa, doble pagod. So, you might as well want to back off, o parang hindi ka na excited sa makita sila. Sorry, hindi ka na excited na makita sila. I'm pretty sure hindi mo sinasabi yun. So, kung cross-watcher ka at leech ka kay Taurus, give them a break. Give Taurus a break. Kasi tingnan mo, ito na siya, oh. Hindi na siya nakakatulog. Hindi na siya nakakapagpahinga. Pagod na si Taurus. At while it is in her good heart, his or her good heart ni Taurus na magbigay, hindi na siya ganun ka-excited at wala na siyang lakas ng loob para i-pursue naman yung mga dreams niya para sa sarili niya. Completion ang Ten of Wands. Meron ka nang ililay down na burden. So, mukhang yung magbaback off ka na, at hindi ka na, yun nga, ayaw mo nang makailam sa mga bagay-bagay, good or bad, makabubuti sa'yo or hindi, beneficial sa'yo o hindi, advantageous sa'yo o hindi, ayaw mo nang makailam, period. So, ano ang clarification dito sa Three of Wands? Maaari kasing travel yan, working overseas, or pwede din na pagpaplano, trust na everything is in motion. Speaking of leech, make your choices wisely. Mamili ng tama, be careful what you wish for, yun din yun. Maaaring pepresentan ka ng maraming opportunities. At maaari dahil nga hesitant ka pa na mag-decide to fully back off or to fully pull away sa mga leech sa paligid mo, sa mga tao na umaasa sa'yo. 'Di ba, sabi ko nga kanina, gusto mo na mag-pull back, gusto mo na mag-pull away, gusto mo na magpahinga sa pagbibigay ubos biyaya. Sorry po sa ingay. Napapagod ka na sa ubos biyayang pagbibigay sa mga tao na hindi sila aware na nagte-take advantage sa'yo. So ngayon, maaaring pipresentan ka, i-bless ka ng universe, i-reward ka ng universe sa pagbibigay na ginagawa mo, sa efforts na ginagawa mo para sa ibang tao. Ngayon, pipresentan ka niya ng various opportunities. Pero maaaring mag-hold back ka doon sa opportunities na yon kasi iniisip mo, kailangan ko magstay sa Pilipinas kasi nandito yung pamilya ko, tutulungan ko pa sila, yung gano'n. Alam mo yun. Uh, Mamili ka ng tama at choose your battles wisely, at
hindi ka unlimited. Yung energy mo ay hindi unlimited. Yung kakayahan mo ay may limitasyon at ang kaya mong ibigay ay may limitasyon. So, mamili ka ng tingin ko yung major message sa'yo dito ito. You have to decide kasi you are still in this standstill, dead end. Dead end, hindi makapag-decide. Two of swords na nga, indecision, tapos ito pa. Magbabawas, maaari din na kuratsa ka, Taurus, ang dami mong ginagawa, ang dami mong ginajuggle. Pwede din na single parent ka, tapos meron ka pang ginajuggle na trabaho. Pwede din na, yun nga, may pamilyado ka na, pero tumutulong ka pa sa parents mo. So, isa doon ay, while nandun ka pa sa point na hindi ka makapag-desisyon kung totally lalayo ka, meron kang gagawin na babawasan mo na yung, kasi sobrang dami na ng nasa plate mo. May overflow eh. May makikita akong may present sa'yo na mga oportunidad, marami. Pwede din na ang kaakibat nun ay maraming trabaho. So, medyo, alam mo yun, ayaw mo ng bibuhan or magpakitang gilas sa in each aspect of that. Pero at the same time, tuloy pa rin ang trabaho. So, may pagod pero gagawa ka ng way o magkakaroon ng pagkakataon para makapagbawas ka ng ginagawa, ng binabalanse, ng tinatrabaho kasi sobrang dami at may pagod na. Parang sa sobrang pagod mo, alam mo yun, yung numbed ka na, manhid ka na. Alam mo yung ganun? Sa sobrang pagod, manhid na. Sa sobrang hindi na alam yung gagawin, manhid na. So, tingin ko isa din sa mga challenge na sa'yo since Major Arcana to is Chariot. Mag-focus ka dun sa bagay na gusto mo talagang maisakatuparan at bawasan yung mga bagay na naghihinder dun sa gusto mong ma-achieve na goals. Kuha tayo ng message from the universe. Mensahe mo para kay Taurus, Oracle card. Ang mga malalakas na cards mo ito eh. Lay the burden down. Titigil na. Sasarado mo na tong chapter. At yung Chariot upright, which is willpower, success, yung steering the wheel, regardless of the opposing opinions around you, mamimili ka ng isang direksyon at gagawin yon at magdedesisyon, magbabawas. Actually, ito yan, laying the burden down, indecision pa rin yung pinakamalakas sa energy sa'yo, pero kailangan mong magdesisyon. At ito, Chariot. Yun nga, pagdedesisyon. Kailangan mong magdesisyon. Kailangan mong mamili. At, uy, papatay isa. Kapag naramdaman mo na yung utak mo, pinifeed ka ng thoughts na you're not good enough, hindi mo kaya, shut it down, and be mindful kung ano yung pinifeed mo sa utak mo kasi it will become your truth. So, kung halimbawa, i-feed mo yung utak mo na hindi ko kaya yan, pagod na ako, suko na ako, hindi na ako magpapatuloy pa. Tame it down, pahinga ka lang, pahinga ka. Kasi, hindi siya healthy for you. It's the monkey brain speaking. Ano pa? Pahinga, intentional stillness. Winter, 'di ba ang winter nag-hibernate, nagpapahinga. Give yourself the permission na magpahinga, mag-recover at mag-recharge para pagdating ng summer, ready to rock and roll ka. So, iwan ko na yun doon. Taurus, salamat at pasensya na sa isang katerbang ingay. At sana makita ko po kayo ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye-bye!